Good afternoon po. Ako po si Peter de Vinagracia, estudyante sa GRC Caloocan, at ang aming professor po ay si Sir Jomar Gethan. Ngayon pong araw na ito ay ituturo ko ang tungkol sa mga salitang magkasalungat na gamit ang salitang Filipino, ang wikang Filipino at wikang Ilonggo. Mga bata, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng ating lesson tungkol sa magkasalungat na mga salita. Pero bago po yan, ay manalangin muna tayo. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po ay magkakaroon ng lesson patungkol po sa magkasalungat na salita. Tulungan po ninyo ang mga batang ito na matuto at sila po ay makinig at mag-aral ng mabuti. Kayo po ang manguna sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Punta tayo sa ating energizer. Kakanta po tayo ng kantang Ang Mga Ibon na Lumilipad. Okay, sundan nyo na ako mga bata Mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kay praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka na malungkot, just praise the Lord. Okay, so, ayan. Gising na kayo mga bata. At ngayon po ay magsisimula na tayo sa ating lesson. Okay? Bago tayo magpatuloy, sino po ang absent ngayon? Uy, absent na naman si Jan. Tsaka si Ruth, wala rin. No, magkasama umabsent. At tsaka si Jocelyn, ay nag-CR. Okay, antayin na natin bumalik mga bata. So, tatlo lang po yung absent ngayon. At yung isa po ay nandun sa CR. Babalik po siya maya-maya. Okay. So, babalikan natin yung ating mga lesson noon, mga bata. So, nakaraang linggo ay napag-usapan natin yung magkakatulad na salita. Week ay tungkol din sa pagbigkas ng mga salita. Okay, so meron tayo dito mga salita na kayo ang magbibigkas. Unang salita ay aso. Aso. Nagsisimula sa letter A. Paano bigkasin yung A? A. Tapos yung S. Sa. Tapos ang O. Aso. Ano sa Ilonggo ng aso? Ido. Okay? Next. Bola. Letter B. Ang pag-pronounce ay ba. Tapos O. Tapos la. Tapos A. So, bola. Sa Ilonggo, bola magyapon. Okay? The same lang, no? Okay, last word tayo. Okay, class? Ano to? Sino nakakain na nito? Nakakain na to si Banji. Si Ruth. Naku, matakaw si Ruth sa pagprutas na to. Mangga. Okay? Ano yung pag-pronounce ito? Tapos A. Tapos Tapos G. Tapos A. Mangga. Very good. Lahat pala kayo ang gagaling nyo na mag-pronounce ng mga salita. Dito sa inyo
ang mayroong kapatid? Sige nga, pataas ng kamay. O, sino ang may mga utod dire? O, may utod sa inyo balay. Okay? O, ara, may mga utod. Damo, no? Okay. Ano-ano ang pagkakaiba ninyo bilang magkapatid? O, ano ang nagkalain-lain sa inyo ng magulutod? Okay? Ikaw, Robert. Okay. Sabi ni Robert na ang kapatid niya ay mataba at siya naman ay payat. Okay, sino pa? Meron pa ba? O, Banji. O, sabi ni Banji na siya daw ay maganda. Samantala ang kapatid daw niya, uy, grabe naman, kapatid mo hindi maganda. Siyempre, pareho kayong maganda kasi magkapatid. Okay, pero magkasalungat niya. Okay? O, sino pa? O, last na lang. O, Henry. Okay, sabi ni Henry, siya daw ay matangkad, ang kanyang kapatid ay hindi matangkad, meaning ay pandak. Okay, yun po yung mga magkasalungat na mga description o pagpapaliwanag ng ating mga estudyante ngayon. Okay, ngayon, punta na tayo sa mga example o halimbawa ng mga magkasalungat. Okay, magkasalungat na salita. Masaya. Ano yung kabaligtaran ng masaya? O, sino sasagot? Okay, ikaw. Ikaw, Mercy. O, malungkot. Tama. O, malungkot, o. Ang kabaligtaran ng masaya ay malungkot. Very good. Okay, sino pa? O, Christy. Payat. Ano ang kabaligtaran ng payat? O ano ang kasalungat ng payat? Very good. Mataba. O tingnan mo yung kaklase mo. Sino dito yung payat? O ayan, no? Natuturuan. Sino yung mataba? Ayun, ang dami rin. Okay. So, very good. Isa pang word ay mabagal. Ano ganit sa Ilonggo ang mabagal? Mahinay. Okay? Example, oh. Example yan ay pagong. Mabagal yung pagong. Oh, ano yung kabaligtaran ng mabagal? J. Okay, very good. Mabilis. Yun, no? Oh, mabagal ang pagong, mabilis yung kuneho. Yun po yun. Isa na lang. Okay. Eto. Malaki. Sa Ilonggo, ano to? Dako. Okay? So, sino makakasagot? Ano yung kasalungat ng malaki? Henry ulit. O si Henry, oh, grabe mag-answer. Talagang mabilis ang kamay. Maliit yung kabaligtaran ng malaki. Very good. Salungat ng mga salita. Ngayon naman ay manonood tayo ng isang kwento. Okay? Makinig kayo mabuti ha. Kasi mamaya, marami akong itatanong sa inyo tungkol sa kwento. So, ang gawin natin ay magkakaroon muna tayo ng rhyme sa Ilonggo. Ini ang antipara ni Lola, ibutang sa paa, kagmamati sang istorya. Okay, dapat walang maingay para lahat ay makakonsentrate. Okay, i-play ko na ha, itong ating kwento. Makinig kayo mabuti. Magandang araw mga bata! Ngayon ay manunod tayo ng isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang matalik na magkaibigan. Isinulat ito ni Ginang Remani Paalan. Matalik na magkaibigan sina Sarah at Carla. Si Sarah ay masayahing bata. Samantalang malungkot din naman si Carla. Maputi ang balat ni Sarah at kulot naman ang kanyang buhok. Si Carla ay maitim ang kulay ng balat at tuwid naman ang kanyang buhok. Matangkad din si Sarah. Ngunit payat ang kanyang pangangatawan. Si Carla naman ay pandak at mataba. May matangos na ilong si Sarah.
Tango naman ang ilong ni Carla. Nakatira si Sarah sa malaking bahay. Samantalang sa maliit naman na bahay, nakatira si Carla. Sanay matulog si Sarah na maliwanag ang kanyang kwarto. Gusto naman ni Carla ng madilim para mabilis siyang makatulog. Mahilig kumain ng dalawang magkaibigan ng mangga. Matamis na mangga ang paborito ni Sarah. Maasim naman ang mangga ang paborito ni Carla. Marami ang pagkakaiba ng dalawang magkaibigan, pero kahit ganun, ay magkasundo pa rin sila. Dahil nire-respeto nila ang kaibahan ng isa't isa. Parang tunay na magkapatid ang turingan nila, kaya naman mahal na mahal nila ang isa't isa. Naintindihan mo ba mga bata ang iyong napanood? Sagutin natin ang mga tanong. Sino ang dalawang magkaibigan? Okay. Ngayon, magtatanong na ako ha. Malalaman ko ngayon kung sino yung nakikinig sa ating kwento kanina. Okay? Unang tanong. Sino ang dalawang magkaibigan? Ano ang pangalan nila? Sino makasagot? Anyone from the class? Mga bata? Okay, ikaw, Reynold. Tama. Sina Sarah at Carla. Sila po yung magkaibigan doon sa kwento. Okay. Pangalawang tanong. Ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa dalawang magkaibigan? Sino makasagot? Ayan, okay. Ikaw muna, Vanessa. Ano-ano yung mga salita na magkasalungat sa dalawang magkaibigan? Okay, si Sarah ay masayahing bata. Si Carla naman ay tama, malungkuting bata. So magkabaliktad, magkasalungat. Ngayon, si Sarah ay maputi. Si Carla naman, ikaw, Benji, maitim. Yes, yun yung sa kwento kanina. Ano naman yung itsura ng buhok ng dalawang magkaibigan? Okay, Roselyn. Tama, si Sarah ay kulot, samantalang si Carla ay tuwid. Tapos, ano pa ang magkasalungat ng mga salita sa kanila? Okay, ikaw, Robert, ulit. Okay, payat si Sarah, mataba naman si Carla. So, ang magkabaligtad na salita ay payat at mataba. Okay? So, ano pa? Yung ilong. Ano sabi sa ilong? O, natinginan ng ilong, o. Okay. Ano ang sabi sa ilong? Sino makakasagot? Okay, Lorenzo. Okay, si Sarah ay matangos yung ilong. O, sino yung matangos ilong dito? Ay, parang wala. Okay. Sino yung pango? O, daming sitayuan, no? Pango daw. Okay. Si Carla, pango yung... By the way, class, huwag kayong mahiya, pag pango yung ilong nyo kasi yan ang disenyo ng Panginoon. Hindi ka mo mahuya kung pangusin yung ilong. Kaya mo nang design ni Lord. Tama? Okay. O, isa pa. Merong binanggit kanina. Ano tong ilang na paboritong na prutas kanina? Okay, sino makasabat? Oh, okay. Vanessa, mangga. Okay? Ano ang paborito ng mangga ni Sarah? Matamis o hinog. Okay, tama. Ang kay Carla ay maasim na mangga. So, magkabaliktad o magkasalungat. Ang ilang nga gusto nga duwa, balis ka danay, kagang ilaman nga mga itsura, balis ka danay man. Okay, magkasalungat. Okay, number 3. Paano na ipakita ng dalawang magkaibigan ang pagmamahal sa isa't isa? O paano ko bilang mag-abyan nga bisan na ilain ang ilang attitude, ang ilang characteristics, ang ilang mga gusto, palangga nila ang ilang pag-abyanay. O, palangga nilang isa kag isa. Ano ko Okay, respeto. Okay, malalam, very good. Ano pa? Naiintindihan nila ang
isa't isa at kahit magkaiba sila ay mahal nila ang isa't isa. Okay? Sa inyong bahay, kahit na iba yung gusto ng kapatid mo, kaysa gusto mo, dapat mahal mo siya. Okay? Hindi mag-away sa balay. Dapat palanggaanay, bisan lain-lain ang inyong gusto. Pag lain-lain ang inyong itsura. Okay? Next. Ikaw ba ay kagaya ng dalawang magkaibigang sina Sarah at Carla? Okay, very good. Ang dami nagtaas ng kamay. O, doon sa likod, magkaibigan. Ano yan? Yes, tama. O, sabi ni Roger na ang kanyang kaibigan daw ay kahit may kapansanan ay mahal niya. Kasi kaibigan niya. Tama yon. Pag yung kaibigan mo ay meron siyang kapansanan, ay kaibiganin mo pa rin siya. Kasi pinanganak siya ng ganon, pero mahal pa rin siya ng Diyos. Di ba ang kanta kanina natin, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Okay. So, yun ang po mga bata tungkol sa ating lesson sa magkasalungat na mga salita. Ngayon, meron tayong instruction, meron tayong panuto dito. Okay? Magbuo ng grupo na tigli 5. O, by 5 ba? Dito sa kabila, 5. Dito rin 5. Okay. Pag-uusapan ninyo kung ano ang inyong katangian at pagkatapos, sabihin ng leader kung saan kayo nagkakaiba-iba. Okay? Mag-usap kayo ha. By 5, 5 dito, 5 dito. Pag-usapan nyo, tingnan nyo yung mga itsura ninyo, tanungin nyo yung isa't isa kung ano yung gusto para malaman nyo kung may magkasalungat sa inyo. Okay? So, after ng groupings nyo, balik kayo dito para pag-usapan natin yung binigay na panuto sa inyo. Okay, sa ating takdang aralin. Okay, assignment, class, gawaing bahay. Makinig na mabuti. Magbigay ng 5 salita at isulat ang kasalungat na salita nito. Kanina may binigay ako, no? May example kita, di ba? Ipakita ako. Amo ni siya, oh. Hindi nyo na pwede gamiton, ha? Huwag na pong gamitin ito kasi nagamit na. So, maghanap po kayo ng bagong salita na hindi kagaya nito pero magkasalungat pa rin. Okay? Sino dito yung maraming alam na salita magkasalungat? O, mga tinaga nga baliskadanay ang buot silingon. Very good. Okay. So, amo na ang atong assignment. By the way, next week, wala sa may ma-absent. Okay? Tapos, ang assignment, ubrahon gid. Okay, let's pray sa ating closing prayer. Tayo manalangin, tumayo tayong lahat, class. Okay, iyo ko yung ulo, pikit ang mata. Okay, kakanta ako Ulo, doko, ready, sing. Ulo, doko, piyong mata, sa pagpangamuyo, si Jesus nagapamati, sang aton pagampo. Ginoo, salamat gid sa sininga adlaw nga kami nakatuon nahanungod sa baliskadanay nga mga tinaga o ng ilang buot silingon hindi parehas. Ginoo, buligi ang mga bata sa ila pagtuon hasta nga sa ila pagbalik diri Ginoo. Kabay pa maobra nila ang assignments kag sila man ang magpasa sini sa sunod nga tinion. Alungi ila kabuhi, kabuligi sila sa ngalan ni Jesus. Amen. So, hasta na lang dira, mga bata, ang aton nga lesson. Diyan po nagtatapos yung ating lesson tungkol po sa magkasalungat na salita. Habang kayo pa uwi mamaya, tingnan nyo mga magkasalungat na mga bagay sa paligid. Okay? At mag-ingat kayo sa pag-uwi. Hanggang sa susunod, mga bata, paalam! Bye-bye! Halong sa dalan! Bye!